Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Tayo po ngayon ay papatuloy sa ating pag-aaral. Sama-sama ulit po tayo ngayong gabi. At tayo nga po ay nasa verse 23 and 24 ng chapter 40 ng Isaiah. Pero bago lahat, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na pag-aaral na ito, Panginoon, sa opportunity na kayo ay aming maitaas, maipahayag ang iyong mga salita. Maraming salamat po sa patuloy na paggamit sa akin. Kayo po umahuna sa gawain ito, sa pag-aaral na ito. Nawa ay ang lahat po na makaka-join ay makaunawa. Ipaunawan niyo po sa amin lahat na ito. Ito ay aming maipamuhay at ikaw ay aming maitaas. Gabayan niyo po ang pamilya ko, ang aking mga kapatid sa Touching Lives, aming patuloy na pagdulog sa iyo, Panginoon, nagabayan niyo po kami. Kami po ay patuloy na humihingi sa iyo ng karunungan at kalakasan. Salamat sa buhay ngayong araw ito, Panginoon. Tiyatas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan, maraming salamat po. Gandang gabi, Ate Alma. Siyempre sa Orlito family, kina Kuya Bob, na Pastor Sam, kaya Abby, at sa lahat po ng kasapi ng pamilya Ornido. Salamat po sa inyong pagsama. Kayo po ang unang nag-join. Hindi ko alam kung uno ba kasi kayo po yung unang nag-pop up sa akin. No? So, yun po, napapatuloy po natin yung natapos kahapon, yung verse 21-22. Tayo nga po ay nasa 23 and 24. Isaiah 40 pa rin po tayo. At yun nga pong kagabi ay natalakay natin yung soberanya at kapangyarihan ng Panginoon sa lahat ng nilikha. At dito nga po ay nagtatanong sa level, no? Nagtatanong nito ang kaalaman ng sangkatauhan tungkol sa walang hanggang kalikasan at mga malikhaing gawa ng Diyos. Ito nga po ay tumutukoy din sa paggamit ng mga matitingkad na salita, matitingkad na imahe upang ilarawan ang mga tao bilang mga hindi gaanong mahalaga, no? Para ihambing sa kalawakan o sa nature ng Panginoon. Maraming salamat, Alma. Ito nga po ay sa verse 21, ito nga ay nagsisimula sa isang serye ng mga retorikang tanong, no? Na nag-uudyok sa pagmumuni-muni sa pagkaunawa ng sangkatauhan sa Diyos. At dito ay ang soberanya at kamahalan ng Diyos sa talata 22 na ang trono ay siya ang nakaupo doon, no? Ang Panginoon ang pinakamataas na otoridad sa lahat, at dito ay tinatag nito ang pinakamataas na posisyon ng Diyos sa lahat ng nilikha. At ganoon din ang kawalang halaga ng sangkatauhan na parang langgam na, no? Na tinuturing. Magandang gabi sa aking classmate at siyempre batchmate na si Raisa Andaya. Magandang gabi, Rai. Salamat sa iyong pagsama. At siyempre, ang mapangyarihang malikhain ng Diyos. So, ito nga po ay iniunat niya ang langit na parang tabing at inilatag niya ang parang toldang tirahan. Tumutukoy po ito sa kapangyarihan ng Panginoon, ang kanyang total authority at sovereignty. Sa verse 23, no? Verse 23-24, itinatampok ang soberanya ng Diyos. So, sa pagpatuloy sa makalupang mga tagapamahala at kapangyarihan, sa mga pinili niyang mamuno, no? So binibigyan din nito ang talata na kahit ang mga mukhang makapangyarihan at may impluwensya ay sa ilalim din sa otoridad ng Diyos. At maaaring silang mabaliwala sa isang iglap, no? At gumagamit ito ng imahe ng mga halaman na nalalanta at tatangay ng ipo-ipo upang ilarawan ang panandaliang kalikasan ng makamundong kapangyarihan kapag inihambing sa walang hanggang paghahari ng Diyos. Tumutukoy po ito doon sa sa pansamantalang posisyon o authority ng tao, hindi nagpailalim or hindi sumunod siyempre sa utos ng Panginoon. At ito nga po ay nagpapakita ng pagsuway at dito ay kanyang ibabagsak. So, sa 23, inaalis niya ang mga pinuno sa kapangyarihan at ginagawang walang kabuluhan. So, ang talatang ito ay tumutukoy pa rin sa soberanya ng Panginoon sa
sa lupa, no, sa makalupang otoridad. At yung authority niya ay binabawasan ng Diyos ang mga prinsipe at pinuno, no, sa wala. So ito ay tinuturing na hindi mahalaga ang kanilang otoridad. Ibig sabihin, parang ano, no, parang yung tingin lang sa atin ay parang totoo, para tayong langgam na totally walang kabuluhan, no, hanggang sa mawalan ng silbi. Grabe, no, from something to nothing, tapos from fearless to worthless, no ba? So yun yung ano yun yung talagang gustong iparating sa atin ng talatang ito. Ang Diyos ay nilalarawan bilang ang pinakamataas na otoridad na maaaring magtaas o magpatalsik ng mga pinuno ayon sa kanyang kalooban. Ayon sa kanyang kalooban. Pero alam naman natin ng Panginoon, hindi siya basta-basta nagdi-decide ng walang basehan. He is just, no? Makatwiran ng Panginoon. Magandang gabi, Sister Irene. Salamat sa iyong pagsama. Yan, magandang gabi po. Dito, hindi talaga may iwasan ang mga sitwasyon na ito. Madalas, ang pangunguna bilang leader, no? Ang posisyon ng leader ay hindi basta-bastang posisyon na may mabigat na responsibilidad. Pero again, magiging madali ito kung mayroong pagsunod sa Panginoon. Pagsunod sa kanyang pinakamataas na authority. Subalit, ang mga taong wala sa pagsunod sa Panginoon na may sariling kaisipan, may sariling karunungan, ay ibinabagsak ng Diyos. Magandang gabi, Pastor Nanding. Maraming salamat sa pagsama. At makita natin yung mensahe dito, no? Yung mga taong binibigyan ng opportunity ng Panginoon na mamuno ay minsan nawawala na sila doon sa direksyon, no? Sa direksyon ng Panginoon, at dito nakikita natin yung pagiging mapagmataas. Papasin mo, no, pag nagkaroon ng rank ang mga tao, nandun yung confidence, minsan overconfidence, no? Nagiging yabang. Pero dito, hindi madali ang bagay na to. Pero yun nga, no, kung wala tayo sa Panginoon, tayo ay babagsak. Yan. Salamat, Pastor Nanding. So, may mga dahilan. No? May mga dahilan ang Panginoon. Bakit? Kasi siyempre nakikita yun sa kanilang pamumuno that time. At makikita natin na makatwiran ng Panginoon. Kung ano yung ginagawa ng tao, no? Kung sumusuway, ibababa. No? Kung sumusunod sa Panginoon, siyempre, maganda yung magiging pamumuno o yung magiging resulta ng kanyang pamamalakad. Sa kasaysayan, ang Isaiah, ito ay magiging isang makapangyarihang paalaala sa mga Israelita. Hindi lamang sa mga Israelita, kundi sa ating sa panahon ngayon na kadalasang nasa ilalim ng pamamahala ng mga dayuhang kapangyarihan tulad ng Assyria at Babylon. At tayo nga ay tayo ay nagkakaroon din tayo ng pinamumunuan din tayo ng ating gobyerno. At tayo ay makikita natin na ito ay may kaukulang kaparusahan kapag hindi ka sumunod sa Diyos. So alam na natin, papapasin natin, may mga pinuno na ngayon na talagang Christian, no? Subalit ang mga nananalo ay talagang mga matatalino lang pero walang malasakit. So dito, alam natin na Israelita ay napailalim sa kapangyarihan ng Assyria at Babylonia. Ang tema ay matatagpuan din natin sa aklat ng Daniel, chapter 2, verse 21, na kung saan ang Diyos ay inilarawan bilang ang isa sa nag-aalis ng mga hari at nagtatatag sa kanila. So, yun ang ginagawa ng Panginoon, no? Nag-a-appoint, then nagtaalis. So, una na rito, ang pagmamataas ng leader, ang pagmamataas ng mga hari, ang kanilang pagiging palalo, madalas ito yung nagiging dahilan kung bakit sila ibinabagsak ng Diyos. Ito ay madalas na naaabuso ang kanilang posisyon, ang kanilang sitwasyon, ang kanilang authority. Minsan ito po ay hindi na-apply sa tamang pamamalakad. So inilalarawan din ito ang pinakahuling paghahari ni Kristo na magtatatag ng isang kaharian na hindi mawawasak kailanman. So sa Daniel chapter 7 po 'yun, no? So ang bahaging ito ng talata ay binibigyan diin
ang lumilipas na kalikasan ng kapangyarihan ng tao kumpara sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Again, ito po ay tumutukoy sa panandaliang posisyon o panandaliang authority ng tao kumpara sa walang hanggang otoridad ng Panginoon. So bilang pinakamataas na otoridad, ang Diyos ang may kakayahan na alisin ang mga namumuno at gawing walang kabuluhan. No, ito nga yung sinabi ko, from something to nothing, from fearless to worthless. No, bali walang halaga ang kanilang ang kanilang mga ginawa. So ang mga pinuno ay madalas na nakikita bilang mga semi-divine figure na may napakalawak na kapangyarihan. Bilang pinili ng Panginoon, na inappoint ng Panginoon, pinapaalala ni Isaiah sa mga tagapakinig o sa mga magbabasa na sa paningin ng Diyos, ang mga tagapamahalang ito ay hindi gaanong mahalaga. Paano hindi naging masyadong mahalaga? Ito ay tumutukoy sa authority pa rin ng Panginoon. Dahil siya yung great authority. At di tayo, ang mga taong ito ay dahil sa kanilang patuloy na pagiging, yung pagsuway nila sa Panginoon, ay ito yung nagbibigay sa kanila ng dahilan bakit sila aalisin ng Diyos. Sa awit 2, verse 1-4, higit na inilalarawan kung saan ang mga pagtatangka ng mga bansa na suwayin ang Diyos. Suwayin ang Diyos at sinalubong sila ng kanyang siyempre, alam natin yung pag-aksyon ng Panginoon pagdating sa ganitong pagsuway. Magandang gabi, Ate Rona, Parambaler. Magandang gabi sa inyo dyan. So, sa konteksto ng Biblia, ang mga terminong ito na ginagamit ay na prinsipe o hukom o mga hari ay tumutukoy sa mga natatanging gampanan o posisyon, no? Ngunit minsan ay ang pamamahala na ito ay nababaliwala dahil sa pansariling kagustuhan, sa pansariling adhikain. Ang parehong mga tungkulin na ito ay mahalaga sa pag-unawa sa magkaroon ng dynamics na pamumuno at ang mga sistema ng judicial na inilalarawan sa banal na kasulatan. Mahalaga na may namumuno, no? Kasi may nagli-lead. Kaya lang, sabi nga, kung ang pamumuno ay hindi nagbibigay ng magandang imahe, lalo na sa kanyang sinasakupan, ay ibig sabihin hindi siya nagiging effective or may ginagawa siyang pagsuway doon sa rules or sistema ng kanyang pinamumunuan. Naalala ko tuloy, no? Kwento ko lang po, way back nung college ako, nung naging president ako nung second year college, nursing graduate po kasi ako, no? Ako yung binotong president kasi active daw ako. Nagkaroon ng hangin, nagkaroon ng yabang, at dito one time meron kaming special na actual na performance. Friday binigay sa akin ng advisor ko yung textbook, at ito nga yung aming gagawin sa Monday kasi wala kaming pasok ng Sunday. So may 3 days na preparation ng bawat estudyante. Kaya lang problema ko po, sa sobrang yabang ko, nakalimutan kong gawin yung pinapagawa sa akin. Anong naging problema? Yung yabang. Number 2, masyado naging kampante. At number 3, yung pagsuway. No? Dahil po doon, tinanggal po ako bilang presidente. No? Ganun po nila ako inaksyonan. Pero again, yung po ay kapabayaan ko. No? So sa mga ganong nakikita natin na pag may pagsuway talaga ay hindi po tayo hahayaan na hindi matuto o hindi tayo madisiplina. Makita natin dito ang walang kabuluhan na pagmamataas ng tao at ang pangwakas na tagumpay ng mga layunin ng Diyos. Ito rin ay nagsisilbing isang uri ni Kristo na sa kabila ng pagtanggi ng mga pinuno sa lupa ay ang batong panulok ng plano ng pagtubos ng Diyos na makikita natin sa Gawa chapter 4. So, God's sovereignty, ito yung pinakamahalaga na kilalanin natin, na kahit gaano pa, ano pang meron tayo, no? Ano pang mga resources
ang nandyan sa atin o anuman ang meron na talagang magiging kampante tayo, ay wag natin kakalimutan na yung soberanya ng Panginoon ay siya yung may control Siya yung may control. So hindi dapat tayo mawala sa pagpapailalim sa Kanya. Tandaan natin na anytime pwedeng alisin o bawiin ng Diyos ang meron sa iyo. So ito'y dapat magdulot ng kaaliwan at katiyakan sa ating mga mananampalataya na nahaharap sa political o panlipunang kaguluhan. Again, dapat natin makilala na ang otoridad ng tao ay pansamantala lang. Makikita natin, di ba, sa politika, merong 3 years lang, merong 6 years lang, at minsan hindi na nagtutuloy-tuloy. So, ganun din sa pagiging hari o pagiging pinuno, no, sa panahon na yon ay minsan ito yung nagiging dahilan, yung pagbagsak, yung pride na sinasabi. So unawain na ang kapangyarihan ng tao ay panandalian at maaaring gawing walang kabuluhan ng Diyos. So tinutulungan tayo ng pananaw na ito na unahin ang ating katapatan sa Diyos kaysa sa anumang otoridad sa lupa. So mapakahalaga ang pagiging tapat at pagiging obedient, no, sa Panginoon. So again, magtiwala tayo sa katarungan ng Diyos. Ito ay magdadala ng katarungan sa kanyang panahon kahit na nabigo ang mga hukom sa lupa, hinihikayat nito ang mga pasensya at pananampalataya sa pagtitiwala sa tamang oras ng Panginoon, no? May right timing, perfect timing nga, 'di ba? Sabi nga, in God's time, no? Yung pa rin yung kalooban pa rin niya yung mangyayari sa kanyang oras, no? Hindi sa ating oras na gusto natin, hindi. So again, mamuhay tayo ng may kababaang loob, lalo na po sa harap ng Panginoon, no? Anumang estado meron tayo, makikita natin ang mga hari noon, sila Haring David, sila Haring Saul. Si Haring Saul ay talagang nakita natin yung pagsuway niya, no? Nung sinabihan siya ni Samuel na lahat ay lipulin, subalit hindi naglin siya sa sarili niyang pangunawa at yun nga, nasuway niya ang utos ng Diyos. So lumapit sa Diyos na may pagpapakumbaba na kinikilala na ang ating sariling mga posisyon at tagumpay ay hindi gaano mahalaga kumpara sa kanyang walang hanggang kapangyarihan. Yun ang dapat natin maunawaan, mga kapatid, na tayo ay sa talatang ito, no, sa ating mga mababasa kahit saan sa church, sa anumang sa trabaho natin, no, once tayo ay in-appoint, tandaan natin anytime na meron tayong paglabag ay pwede tayo ma-demote o mawala doon sa pwesto. So makakahanap ng pampatibay loob sa pagkakaalam na ang mapang-api ng mga pinuno ay hindi makatarung at ang hindi makatarungang sistema ay hindi kayang abutin ang otoridad ng Panginoon. At sa huli, sila ay mananagot dahil sa kanilang paglabag. So ito ay isang paalala rin sa ating mga present na mananampalataya na tayo ay manatili sa pagiging tapat, no? May mga leader, may mga nangunguna, isang paalaala na tayo ay limitado. Limitado ang ating galaw at once na tayo ay nawala doon sa pagpapailalim natin, no, sa submission natin sa Panginoon, ay asahan natin na tayo ay aalisin ng Diyos sa ating present na kinalalagyan. So nagpapaalala ulit sa atin ito na limitado ang buhay at galaw ng tao sa lupa dahil ang Diyos lamang ang hindi nawawala sa kanyang pagiging mataas otoridad. Sa verse 24, tulad nila ay mga halamang walang ugat, bagong tanim na at natutuyo agad, at tila dayaming tinatangay ng hangin. So makikita natin yung talata tumutukoy sa pansamantala o napakahina or walang matibay na pundasyon na mga parirala, no? Sa verse 24, ang talata ay gumagamit ng matingkad na imahe upang ilarawan ang biglaan at ganap na pagbagsak ng mga pinunong ito. Instant, no, mga kapatid. Yun po yung mensahe ng verse 24
na inihalin tulad sila sa mga halaman na madaling mabunot. Ibig sabihin, walang tibay, walang matibay na pundasyon, at kayang tangayin ng hangin na nagbibigay diin sa kahinaan ng kanilang kapangyarihan. Easy, no? Parang yung langgam, di ba? Yung langgam, pag hinipan mo, talagang madadala, no? So, dito naman ay halamang walang ugat. Bagong tanim at natutuyo agad. Imagine niyo yung natutuyo agad. So, makikita natin dito, tulad sa paghalin tulad ng buhay ng tao sa damo at bulaklak na lumilipas nung sa mga naunang talata. Ganon nila pagiging leader o pinuno. Ang mensahe ng talata ay upang tayong mga nag-aaral ay mapaalalahanan para sa posibleng mangyari kapag tayo ay inilagay ng Diyos bilang mga tagapanguna, lalo na kung may kapabayaan at irresponsibilidad na ginawa. Again, hindi tayo maliligaw, hindi tayo mawawala sa tamang proseso ng tamang sistema kung tayo ay patuloy na nandun sa pagiging submissive sa Panginoon, no? Yung ating pagpapailalim sa kanyang presensya, sa kanyang kapangyarihan, ay sigurado na tayo ay makakapag-perform or magiging productive na leader. Subalit dito, nakita natin na maraming mga hari at mga pinuno ang inalis ng Panginoon sa kanilang mga trono, sa kanilang mga posisyon. Lalo na ang pagmamataas, yan ang pinakamatinding kaaway, no? Ayan ang pinakamatinding problema ng mga tao sa pamumuno at hindi pagkilala sa kapangyarihan ng otoridad ng Diyos. Kaya nga nandun no? Dahil naging mapagmataas ka na, dinidisregard mo na ang authority ng Panginoon. So dito, binababa ng Diyos ang mga taong hindi sa Kanya sumusunod, ang mga lumalabag sa Kanyang mga tuntunin. Anumang pwesto o posisyon ay wala siyang pinipili. Hindi magtatagal ang mga taong ito, lalo na kung may pagsuway at paglabag sa Panginoon. Isang bagay na dapat nating matutunan na wala tayong magagawa kapag tayo ay wala sa Panginoon. So sa Mateo 15:3, sinabi dito, "But Jesus replied, every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by its roots." No? So tulad nila ay mga halamang walang ugat, ito ay binibigyan diin ng pareralang ito ang lumilipas na kalikasan ng mga pagsisikap at kapangyarihan ng tao. Imagine niyo po, no, yung pagiging hari o pagiging pinuno mo ay parang ang bilis na mawawala sa isang pagsuway, sa isang maling pagdesisyon, no, na nakabase sa sarili mo lamang. Tandaan natin na ito ay hindi nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Hindi natin binibigyan ng paggalang ang kanyang kalikasan, ang kanyang kataasan bilang isang Diyos. So ang propeta ay nagsasalita sa mga tao ng Israel sa panahon ng pagkatapon. Ito nga ay nagpapaalala sa kanila ng soberanya ng Diyos sa mga bansa at mga pinuno. Ang makikita natin ditong imahe, mga kapatid, ay yung pagtatanim, no? Pagtatanim na alam natin ay tumutukoy sa agriculture. Ito ay nagbumungkahi ng pagtatatag ng mga kaharian o mga pinuno. Siyempre yung pagtatanim ay doon magbabase ang tibay ng isang tinanim, no? At dito nga sa kabila ng kanilang maling ginawa, ay magiging mahuna ang bagay na to. Ang resulta ng kanilang pagkakaroon ng pagsuway ay pansamantala lamang, no? Hindi na ito magtatagal pa. Madaling mabunot dahil walang matibay na koneksyon sa lumikha. Again, ang lupa ay tumutukoy ito sa bagay na pinagkukunan ng sustansya ng halaman. Once na ang lupa ay mahina rin ang halaman. At ganoon din, ay madali itong mamamatay. No? Bakit? Kasi mahina yung pundasyon. So sa awit 1:4, kung saan ang masasama ay inihahambing sa ipa na itinataboy ng hangin, ay tinatampok ang panandaliang katangian ng mga sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Easy
to fly. Ibig sabihin, ang daling mapit, ang tawag sa Quezon kasi, ang tawag namin doon, mapalad, no? Mapalad is parang madali siyang nadala ng hangin. So ito ay nagpapakita ng panandaliang posisyon ng tao. So binibigyan din ang bagong tanim at natutuyo agad ang kamadalian at hindi may iwasang resulta. Ang paghahasik, isang karaniwang gawaing pang-agrikultura sa sinaunang Israel. Ito nga po ay sumisimbolo sa simula ng paglago at potensyal. So gayon pa man, ang mabilis na paglipat mula sa paghahasik ng tanim ay makikita natin na nagpapahiwatig ito na ang mga plano ng tao ay panandalian lamang, no? Mahusay man o maganda ang layunin, ngunit sa dulong panahon ay nagpapakita ito ng at kung wala sa pagpapailalim sa pinakamataas na otoridad ng Diyos, ay wala pa rin itong patutunguhan, no? Hindi pa rin ito magtatagal. Pinipili ng Diyos ang kanyang ilalagay sa pwesto sa pamamagitan ng kanyang soberanya, no? Sa kanyang plano. Minsan tayo ay nagugulat, bakit nanalo tong taong ito? Bakit inappoint tong taong ito? Malamang ay sa dahilan, hindi natin mauunawaan kung bakit. Pero makikita natin sa kalagitnaan ng kanyang pagmamalakad ay nandoon yung sagot doon sa tanong na bakit siya ang inilagay. Yan. Once na ang Panginoon ang nagtatag o naglagay sa tao, no? Siguradong ito ay may matibay na production. Ibig sabihin, kaya niyang magtatagumpayan niya ang lahat kasi kasama niya ang Panginoon eh. Pero yun nga, once na nagkaroon ka ng disconnect, no? Or yung disobey, ay makikita natin dito yung paghihina ng tao. Bakit? Kasi inalis na ng Panginoon yung kanyang gabay. At ito ay nagpapakita na wala tayong kakayahan, walang kakayahan ng tao na ito ay mailagay sa long term o pangmatagalang posisyon. Parang sa parang sa tanim, balik natin dun sa sa agrikultura, especially palay. Once na ang palay ay lapitin, no? O ang tanim ay lapitin ng mga insekto, ibig sabihin nito may mahina itong kinakapitan, no? May mahina itong pundasyon. Pero kung ito ay nakabase sa illustration o design ng Panginoon, ito ay mayroong matibay na proteksyon, no? May matibay na kinatatayuan o pinapwestuhan, no? So makikita rin ito sa Job 21:18 kung saan ang masasama ay inilalarawan bilang pinaggapasan sa harap ng hangin. So ito ay nagpapakita ng madaling pag-alis sa mga tao o sa mga authority na binigay ng Diyos sa katao. Yan. Sabi Pastor, dagdag ko lang, Roma 13:1, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatatag ng mga pamahalaang umiiral. Yan. Salamat po, Pastor. Yan. So, inilalarawan din ng hangin ang pinakahuling paghatol at paglilinis sa darating na pagbabalik ni Kristo sa Revelation 19. So, ang mga ito ay ang kaunti lang ang itinanim o kaunti lang ang naiyasik, ay ibig sabihin ay halos hindi sila nag-ugat, no? O nagsimulang itatag ang kanilang mga sarili bago sila masira. Hindi man lang sila nakapenetrate doon sa lupa, no? Hindi man lang sila nakakapit. Again, ito nga ay tumutukoy sa panandaliang posisyon na hindi nakaukol sa kalooban ng Panginoon. So, ang Diyos ay umihip sa kanila, no? Nag-blow sa English. So, isang simpleng gawa ng Diyos na nagiging sanhi ng kanilang pagkalanta at pagkatangay. So, isang bagay lamang, no? Nakabase pa rin sa Panginoon ang kahihinatnan ng mga pinuno, no? Again,
kung tayo ay disconnected sa Panginoon, wala tayong matibay na kakapitan. Pero again, kung tayo ay patuloy na nagiging tapat at sumusunod sa Panginoon, sigurado yung tagumpay, no? May pagtatagumpayan natin yung bawat pagsubok na dumadating sa pagiging leader mo. So ang hangin o ipo-ipo ay sumisimbolo sa kapangyarihan at bigla ang paghatol ng Diyos. Kadalasang ginagamit upang ilarawan ang isang makapangyarihan at magulong natural na kababalaghan na nagsisilbing pagpapakita ng presensya, kapangyarihan at paghatol ng Diyos. Ang ipo-ipo ay nilalarawan bilang isang simbolo ng banal na interbensyon at madalas ay nauugnay sa tinig at mga aksyon ng Diyos. So maalala natin na yung sa Job, no, nagpakita si Yahweh sa kanya at ito ay tumutukoy sa lakas at kapangyarihan ng Panginoon upang ipakilala kung sino siya, no. So tulad ng pinagkapasan, ito po ay pinatingkad ang kanilang kawalang halaga at kawalang halaga sa harap ng kapangyarihan ng Diyos. Pinagkapasan ay kadalasang ginagamit sa paglalarawan o paghahalintulad upang kumakatawan sa bagay na walang kabuluhan. Walang kabuluhan, panandalian o nakalaan para sa pagkawasak. Ang termino na ito ay nalumilitaw sa iba't ibang konteksto sa buong Biblia ay sumasagisag sa kahinaan at hindi permanenteng pagsisikap ng tao. Ang pinakahuling paghatol ng Diyos. So kaya mahalaga mga kapatid na tayo ay makilala natin, no? Pagkilala sa ating sariling limitasyon. Wala tayong kakayahan kung tayo ay patuloy na magmamalaki, no, sa ating mga posisyon. So samantalang katangian ng ating mga nagawa ay dapat na maghatid sa atin ng pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Sa harap ng Diyos, tayo ay manatili na magpailalim or submit, no? Magtiwala sa soberanyo ng Panginoon, sa kanyang oras, sa kanyang tinakdang panahon sa bawat pangyayari. Na ang pagkilos ng Diyos ay maaaring tila biglaan. Ngunit ito ay lagi napapanahon at may layunin. So dapat tayong maging matyaga sa pagtitiwala sa kanyang perpektong plano, no? Again, noon pa man ay nakaset na po ang lahat. At again, siya na po yung by using his words, no? Ang salita ay nakabuo ng mga nilikha. So tayo ay kaya rin niyang alisin sa isang salita lamang. Ito ay ang pagtitiwala natin sa oras o sa tinakdang panahon ng Panginoon ay ito ay pagkilos ng Diyos at maaring hindi natin maunawaan. Patuloy na may mga tanong na hindi natin masagot. But again, ang makakasagot lamang ay yung ating pagsunod kay Yahweh. So ito ay ang pamumuhay na walang hanggang pananaw. Ang ating buhay ay dapat na nakatuon sa walang hanggang bagay sa halip na sa pansamantalang tagumpay. Tinutulungan tayo ng pananaw na ito na unahin ang ating kaugnayan at relasyon sa Diyos at ang paglilingkod sa iba. Mahalaga na hindi tayo nawawala, no, sa direksyon ng Panginoon. Sa lahat, tayo po ay pinapaalalahanan ng dalawang talatang ito na yung buhay natin dito sa mundo ay pwedeng maging walang kabuluhan. Lalo na kung tayo ay patuloy na namumuhay sa kasalanan at sa pagsuway sa Panginoon. Bilang mga tagapanguna, tayo ay binigyan ng authority ng Diyos, subalit ito dapat ay mas maging dahilan upang siya ay mapapurihan, no? Kaya lang ang problema sa panahon ngayon, marami ang nailalagay sa posisyon, kaya lang nakakalimutan na ang Diyos ang may mas mataas na otoridad at hindi sila. So walang tibay ang bagay sa mundo kapag hindi nakakonect o walang matibay na koneksyon sa Panginoon. Ito ay panandalian at madaling mawawala at sa dulong panahon, ito ay walang kabuluhan. Isang mensahe, isang paalaala
sa ating mga mananampalataya na hindi dapat tayo mawala sa presensya ng Panginoon. Tayo ay patuloy na mamuhay ng may pagpapakumbaba sa harap niya. Patuloy na sumunod at hindi magnais ng anumang bagay na taliwas o kontra sa kalooban ng Panginoon. So yung mga kapatid, ang pagiging mga pinuno ay tumutukoy pa rin sa pagiging submissive, no? Bakit? Kasi ang Diyos po ang pinakamataas na may otoridad at makapangyarihan sa lahat. So tayo ay bilang instrumento ng Panginoon, tayo ay manatili doon sa kanyang pagtawag sa atin, yung pagtugon na atin na ipahayag at magturo sa ating mga kapatid ng tama at hindi naayon lamang sa pansariling kagustuhan. So, yun lamang po mga kapatid. Doon po muna natin tinatapos ang ating pag-aaral. 2 talata na sobrang maraming matututunan, no? Again, tumutukoy pa rin po ito sa soberanya at otoridad at kapangyarihan ng Panginoon na hindi dapat nating ipagwalang hindi dapat nating i-disregard, no? So, wag na nating ulitin pa o tularan pa ang mga ginawa ng mga taong nangibabaw yung pansariling karunungan sa ating mga tahanan, sa ating mga samahan at siyempre sa ating simbahan. Nandun tayo palagi sa pagpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. So, yan po mga kapatid, samahan niyo po akong manalangin para sa ating pangwakas na prayer, no? Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na karunungan. Naway naunawaan po ng lahat ang iyong mensahe, ang salita nito. Maraming salamat po sa patuloy na paggamit sa akin bilang tagapanguna sa devotion na to. Panginoon, maraming salamat po. Patuloy kaming magpapailalim sa iyo, Panginoon, ang patuloy namin pagsunod at paglakad sa iyong mga tuntunin, sa iyong mga aral, sa iyong mga salita. Ito ang makapagbigay sa amin ng katagumpayan. Dahil kasama ka namin, kami po ay magagawa namin ang lahat. Pero kung wala kami sa iyo, ito po ay mawawala at kami po ay iyong aalisin kung anong sa iyong binigay na authority sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy na paggabay sa aming pag-aaral at sa buhay namin, Panginoon. Nawa ay gabayan niyo po ang lahat na nakinig. Ito po ay maunawaan nila at maipamuhay at mapagbigay sa iyo ng kapurihan. Tinatas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. And maraming salamat po. Siyempre, Pastor Dom, Ate Alma, Sister Irene, Pastor Nanding, siyempre, Gracie. Ayan, si Sister Gracie. Sino pa ba? Sino pa ba nandito kanina? Si Raisa, siyempre yung kaibigan ko sa Paris, France. Patuloy tayong mamuhay na may pagpapakumbaba. At kahit kailan ay wag nating hangarin na tayo ay magaling o matalino, no? So, wag niyo na po tularan yung ginawa ko na pagpapabaya at pagsuway. So, yun lang po. Maraming salamat po. Bukas po 25, 26 tayo sa biyaya ng Panginoon. Tayo po ay patuloy na mag-aral. Maraming salamat po. Sa Diyos lang po papurit parangal. Bye-bye.